Kaya gusto ko lang din pong i-address ito, mga kabayan. Sabi ni Boy 10K, mali yung word na escape, yung tumakas o itinakas, gano'n. Kasi wala raw hong warrant and he's free to go. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. In the past few days, di ba, panay ang sabi niya, no, kung si Bato de la Rosa, willing naman siya na sumuko, ganyan-ganyan, basta merong warrant galing sa local court. Alam niyo kasi kapag ka nagkaroon ng local court warrant, ibig sabihin may kasong nakasampa sa kanya rito. Oh, kasi hindi na tayo member ng ICC, sabi nila. And therefore, kinakailangan natin na pumunta pa ng local court. Para yung local court ang mag-i-issue, no, at magdidesisyon kung siya ba ay isusurrender o i-extradite. Well, in this case, hindi po siya pwedeng i-extradite. That's impossible sapagkat international tribunal yon, hindi yon estado. Requirement ng extradition treaty, kailangan ay meron tayong existing extradition treaty with the requesting country or requesting state. Tapos yung kaso, kailangan kasong kriminal din dito sa atin, yung request. So vis-a-vis. Diba? Doon sa Rome Statute, hindi eh. Sa ICC, hindi ganon. So, surrender yon. Ibig sabihin, ang mekanismo nun ay cooperation lamang. Ngayon, sinasabi niya na wala naman daw pong warrant. Ito talaga misleading. Kasi si Alan, hindi ko maintindihan kung bakit ito nakukuha niya na magpakatanga-tangahan o gawing tanga ang sambayan ng Pilipino. Dati ho siyang Foreign Affairs Secretary ni Duterte. Diba? Abogado, matagal lang mambabatas. Ang problema, naging certified na mambubutas. Lala ko yung sinasabi ko palagi, kailan natin, sabi ng aking professor, kailan natin malalaman ng abogado na nagsisinungaling? The moment they open their mouth. And exactly, pasok na pasok sa banga etong si Alan Cayetano, 'di ba? At saka kung saan po napunta ito si Alan, kung niyo maaalala when he was a congressman and then became the House Speaker. I believe that was during 2020. Tapos 2019 yung midterm election nung time ni Duterte. So nanalo siya ron. So 2020 kinakailangan ay kailangan i-turn over niya na, no, isuko niya na kay Lord Alan J. Velasco yung speakership. Anong ginawa nito? Hindi na nga siya nahiya nun eh. Samantalang sa harapan pa ni Tatay Digong, yung ginawa nilang agreement, meron pang silyon. Ang problema, hindi niya kinilala. Ginawa niya, in-adjourn niya ng maaga yung session, samantalang meron pang kinakailangan gawin para sa budget, di ba? May 2 linggo pa yun eh. Kaya lang, in-adjourn niya. So, tsaka binuksan niya yung small committee kasi yung second reading na ipasa. So, tapos ginawa niyang 13, like Friday the 13th, yung dati na since 2010 na membership ng small committee from 3 to 5, sa panahon niya ginawa niyang 13. So ganyan to si Alan Cayetano. 'Di ba? Yung noon din puro panay Diyos, puro Bible verses ang ginagamit niya. Alam niyo kung nasa panig mo ang Diyos, no one can be against you. 'Di ba? Doon napahiya siya on the spot. Hindi niya akalain yung tinangay niya yung tandang ng Kongreso eh. Yung mace sa English, yung tinatayo na bilog, yung may emblem nila. May tangay siyang ganon. Hindi niya akalain, may kopya pa pala yung emblem na yon sa Senado, sa Kongreso, sa House. Di pinakandado niya yung mga pinto. Di ba? So, puwiner sambuksan. Ni Natives. Tapos yun, nakapasok na nakapag-session, kinik out siya. So, ganun ang inabot niya. Sana abutin niya rin ngayon. Di ba? Tsaka nakakaano rito sa taong ito, tila hindi na nahiya kay Bato de la Rosa. Alam niyo kung bakit? Dahil ho sa kanya, kaya nagka-leche-leche si Bato de la Rosa. Could you imagine, kayo yung kampante sa pagtatago, di ba? Tapos bigla-bigla na lamang, sasabihan ka ng pwede ka naman pumunta rito, we need your vote, saka sikasuhin natin yung impeachment para kay Inday Sara, to protect Inday Sara, blah blah blah. And mama, baon sa utang na loob. So ang akala ni Bato talaga, wala ngang warrant of arrest. So dumating. Ayun, inaresto. Kaya lang ang problema, ayaw niyang at panay ang misleading niya sa taong bayan na kailangan
exhaust pa yung mga legal remedies, which is, it means delaying tactic. Now, I also blame the Supreme Court for being mabagal, di ba? Sobrang bagal ng Korte Suprema na magdesisyon sa mga question sa kanila. No. Hinahayaan nila na magkaroon pa ng gulo. Eh kung on the spot, pagka may mali na, naglalabas na sila proactively ng clarification para wala nang tatakbo-takbo sa Korte Suprema, magpe-petition. Alam niyo naman, isang provision ng batas, posibleng magkaroon ng 1,000 magkakaibang interpretation. Depende sa stand ng mga abogado. So ngayon, sabi niya, he is free to go. Dito lang, maliwanag na talagang kasabwat etong si Alan Cayetano. At saka yung mga nagsasabi, mga kabayan ha, na parang ilang oras bago magkaroon ng gulo, nag-uwian na yung mga senador, yung iba. Well, gusto ko lang sabihin sa inyo, mas magduda kayo sa mga naiwan. Bakit? Kasi ang pangit ng atmosphere sa Senado. Kung ako man ay senador, kunwari, wag namang mangyari, hindi ko gugustuhin na magbabad doon. 'Di ba? Kasi anytime baka meron ng pumutok na gulo. Plus may kumalat pang balita, and we were at the Senate at the time, mga bandang 4:00, no, 3:00. May dumating rin sa aking message na tutuluyan si Bato de la Rosa. So, be prepared, sabi. No, kapwa vlogger din. Sabi ko, alam mo pre, nakarating na rin sa akin yan eh. Si Master Chair, yung nasa TikTok, yung mama. So ngayon, syempre nag-alisa na sila. Tsaka tapos na, adjourn na yung o suspended na yung session nila eh. Uwian na yun. Ang gagawin nila dun? 'Di ba? Eh itong mga bagong majority, ito yung mga bida-bida sa buhay. Oh. Tsaka ang kapansin-pansin, bakit sabi ni Naimi, hindi na kami haalis dito, hindi namin iwan si Bato. 'Di ba? Yung mga kalokohan nilang ganyan. Mas magduda tayo doon sa mga nagpaiwan, na nagdrama-drama. No. 'Di ba? At saka isa pa ha, dapat kagaya niyan, hindi na naman magpapakita si Senator Bato de la Rosa diyan, 'di ba? So dapat palagay ko dapat isarado na 'yang kanyang opisina eh. Tingnan niyo naman buwan-buwan gumagastos ang gobyerno ng 1 million pesos, 1.2 sa kanyang mga kamag-anakan. Oh, yan puro mga kamag-anakan niya yan o kaya naman mga sa kabilang partido niya, ng asawa niya. 'Di ba, mga bayaw niya, hipag niya, anak, pamangkin. Ayan ang mga sahod. Ito matindi, chief of staff, yung anak niya. Oh, 'di ba? 90K lang, pantay na sila. Ang tindi, sabi nga, ginawang negosyo. 'Di ba? Okay lang naman kung kung prerogative niya yan, mamili ng mapagkakatiwalaan. Pero sana kung nagtatrabaho, yung problema hindi eh. Ang staff hindi yung makapag-function ng katulad ng primary duty ng isang mambabatas. 'Di ba? So, mabuti pa sa kanya, mag-resign na lang. Oh. Ay nako.